Oh, hi everyone! So, ayan, good morning, good morning, good morning. Ito na yung resulta ng pagiging boring ko, no? So, naihatid na natin si Marcos sa school and nandito na tayo ngayon sa house. And bago ko umuwi, nakita ko yung father ng classmate ni Marco when he was a kindergarten. So, nagkapagkwentuhan kami, no? Hindi na sila doon nag-aaral. Kasi ang layo nga naman. We are here in Dueñas, tapos yung school is sa Pasig, no? So, ayun lang, na-share ko lang. And, nag-my day ako before na, yun nga, naboboring ako, no? So, and then may nagsasabi sa akin na, ituloy mo lang yung voice over mo. Tapos, ituloy mo lang kung ano yung ginagawa mo. Kasi, dati, kaya pa 1:30 to 4:30 yung pasok ni Marco. And, kahit papano, saglit lang siya. Hinihintay ko lang siya doon sa school or minsan pupunta ako sa tindahan or tatambay ako doon sa spa. Okay lang. Ngayon kasi, dito kami nag-school sa Dueñas and magkabilaan, sa kabila yung Pasig. So, no choice. No choice ako. Dito ako sa kanya and pinapa-focus lang din ako ni Ivan kay Marco. Siya na lang daw bahala sa lahat. So, syempre sanay tayo ng may ginagawa palagi. Kahit naman siguro yung mga nakakakita sa akin, 'di ba? Parang hindi ako mapapalagay pag wala akong binibenta, wala akong ginagawa, no? So, na-boring talaga ako. Sabi ko sa kanya, "Di, anong gagawin ko?" Sabi ko, maghihintay ako doon ng ilang oras kasi pero minsan naman, pag umuwi ako, naglalaba ako, pero hindi niya na talaga ako pinag-aano ng yung madamihan, 'di ba? So, talagang ano lang gagawin ko, 'di ba? Lalo tayong lalaki. So, I've decided na mag-try ako mag-my day. Tapos kung ano yung mga ire-recommend nila na magiging content. Content? Ayun. Tapos, may iba naman na nung time na yon online. Sabi ko, mag-suggest naman kayo. Tapos hindi naman sila nag-suggest. Pero okay lang. Kasi each and every day, pag halimbawa may nilabas akong video, pwede naman silang mag-request, no? Pag nailabas ko tong video na to, pwede kayong mag-request. So, meron doon, from a friend of mine, a friend of mine, yun sa best buddies namin, sabi nila na ituloy ko daw yung ginagawa ko na pag parang pagpapakain sa mga bata, ganon. So, isa lang beses pa lang naman ako nag-birthday sa ampunan. If I remember, 30 years old ako, no, and gusto ko siya ulitin dito. Pero I don't know kung saan yung may ampunan. Pero siguro sa mga susunod na, tapos tinuloy ko lang siya sa yung Palmera, 'di ba? Mga nung may computer shop kami doon, nagpapakain ng mga bata. So, nami-miss ko rin yon. So, yun din yung isa nilang request. Then, yung isa nilang request is yung syempre ginagawa ko from morning, paghatid kay Marco, parang hatid sundo serye. So, syempre sino ba naman tayo, 'di ba, para abangan ang buhay natin. Pero sige, i-share ko sa inyo. Tapos meron namang iba na syempre nandito daw ako sa Iloilo, hindi naman ako dito lumaki. Ilonggo yung napangasawa ko pero laki akong Manila. So, paano daw ako nag-adjust? And merong iba naman na why hindi mo i-try na magkaroon ka ng words na like Ilonggo to Tagalog words, and which is okay sa akin kasi si Marco meron siyang parang problem sa language barrier niya kasi ang nanonotice din namin is that ako is Tagalog, si Ivan is Ilonggo. Then syempre, kinakausap namin siya in English. So, kaya siguro parang bulol-bulol siya ngayon, no? And medyo okay-okay naman. Sobrang talagang pinag-pray ko yan na sana, Lord, makapagsalita na yung anak ko. Lagi talaga yan. Before kasi ang prayers natin maliban sa mga good health is yung Lord, sana marami kaming clients sa spa. Lord, sana mabenta lahat ng mga binibenta namin sa tindahan and yung mga online. Lord, sana more income, ganyan, more buyers, more clients. Yun yung number one prayer ko.
But, nung naano namin yung kay Marco, ang number one prayer ko na palagi is that sana tuloy-tuloy na makapagsalita siya. And thankful ako kasi nung bakasyon, napagsalita siya ng tuloy-tuloy. Yun nga lang, may pagkabulol siya. As in, mas more on bulol. Pero sinisikap namin each and every day. Nagtutulungan kaming mag-asawa para kay Marco. And every Saturday naman, ini-schedule namin siya kay Teacher Marco na tulungan din kami sa ganun. Kasi sabi ni Teacher Marco, ma, malapit na yan si Marco makapagsalita talaga ng tuloy-tuloy. Kaso nga lang talaga bulol, talagang kausap-kausapin mo lang. So, tiyaga lang kasi hindi natin, or ako as a mom, hindi ko siya pwedeng sukuan. 'Di ba? Kasi pag sinukuan ko siya, wala talagang mangyayari. So, ayun lang. Ano pa bang mga comment ng iba? May mga hindi pa yata ako nababasa. Share ko na lang. Tapos meron pa nga doon na ayun si Nathaniel, yung gusto naming kunin na bata. Pero college na siya right now. Na paano yun? Yung parang sa ampunan, tas di ba hihiramin mo siya. Ginawa namin yun when he was 7 years old. And now, first year college na siya. Nakapasa siya sa PUP. Yun. PUP ba or UP? O, basta yun. Mamaya babakrid ko yung pinag-usapan namin. So, ayun na nga. Tapos, ayun, yung message na pala nun is, yun nga, yung daily routine as a mom. Tapos, meron doon kung paano yung sa coin seller. So, siguro may 1 month na rin, o mag-1 month na rin akong umalis sa coin seller kasi even though sobrang laking tulong ng coin seller and before ang laki ng income a day, talagang ayoko na i-mention kasi sobrang hinayang talaga pero inalis ko siya sa buhay ko. It's because yung mas upper sa akin, ayaw niya ng parang nai-insecure siya. Kahit sabihin natin hindi, pero halata naman na bakit daw may nakapagpatayo ng spa, bakit daw may tindahan, bakit may iba pang racket, dapat doon daw ako nakafocus. Siyempre, as a person, gusto din natin mag-grow, 'di ba? So, niregret ko na yon. Ang dami ng mga yung mga kapalit na nangyayari na, sige, mag-coin seller ka, pero ganito, ganyan, ganyan. So, ayokong magpa-control because I know myself well and alam ko rin yung mga tao namin na kamag-anak din naman. Sila Bibe, sila Joanna, sila Tuneng, si Kisses, si Ann, 'di ba? Yung mga nakasama natin sa coin seller. And hoping naman ako and praying na makahanap pa ulit kami ng ibang application na still makakatulong pa din sa amin na makapagbenta ng coins, no? As of now, wala pa kasi ang daming may mga nakapending pa kami na pinapagawa pero hindi ko pa siya pwedeng i-broadcast kasi papagalitan na naman ako ng asawa ko. Sabihin na naman, i-broadcast ko na naman. Tapos mag-evil eye na naman sila, hindi na naman matutuloy. So, ayun lang. So, ayun, sana samahan niyo po ako sa magiging journey ko as a small content creator. Whew. So, for now, ayun lang po. And yung mga isa-share ko, siguro, I will upload videos maybe once or twice a week. Kasi even ang dami-dami kong videos, sobrang dami kong videos sa phone ko. Pero nahihiya akong i-upload. Pero sana naman this time, ito na yung umpisa na hindi ako mahihiya. Yung tipong pag nakita ko ng tao sa labas na feeling ko napanood niya yung video ko, feeling, go lang ako, continue lang. So, ayun lang po. Sana samahan niyo ako. Thank you so much!